Kapitulo 6. Ang turo tungkol sa pagbibigay. Mag-ingat kayo at baka ang paggawa ninyo ng mabuti ay pakitang tao lang. Sapagkat kung ganyan ang ginagawa ninyo, wala kayong matatanggap na gantimpala mula sa inyong amang nasa langit. Kaya kapag nagbibigay kayo ng tulong, huwag nyo itong ipamalita gaya ng ginagawa ng mga pakitang tao roon sa mga bahay-sambahan at sa mga daan upang purihin sila ng mga tao. Ang totoo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Sa halip, kung magbibigay kayo ng tulong, huwag na ninyong ipaalam kahit sa pinakamatalik nyong kaibigan, upang maging lihim ang pagbibigay ninyo. At ang inyong amang nakakakita sa ginagawa ninyo ng lihim, ang siyang magbibigay ng gantimpala sa inyo. Ang turo tungkol sa pananalangin. Kapag nananalangin kayo, huwag kayong manalangin tulad ng mga pakitang tao. Mahilig silang manalangin ng nakatayo sa mga bahay-sambahan at sa mga kanto ng lansangan para makita ng mga tao. Ang totoo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Sa halip, kung mananalangin kayo, pumasok kayo sa inyong kwarto at isara ang pinto. Doon kayo manalangin sa inyong Ama na hindi nakikita. At ang inyong Ama na nakakakita sa ginagawa nyo ng lihim, ang magbibigay ng gantimpala sa inyo. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong gumamit ng maraming salita na walang kabuluhan, tulad ng ginagawa ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Akala nila sasagutin sila ng Diyos kapag mahaba ang kanilang panalangin. Huwag niyo silang gayahin, dahil alam na ng inyong Ama kung ano ang kailangan ninyo bago pa man kayo humingi sa Kanya. Kaya manalangin kayo ng katulad nito. Ama naming nasa langit, sambahin nawa kayo ng mga tao. Naway magsimula na ang inyong paghahari, at masunod ang kalooban nyo rito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan niyo po kami ng pagkain namin sa araw-araw. Patawarin niyo kami sa aming mga kasalanan, tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. At huwag niyo kaming ahiyaang matukso, kundi ligtas niyo po kami kay Satanas. Sapagkat kayo ang hari, ang makapangyarihan at dakilang Diyos magpakailanman. Kung pinapatawad ninyo ang mga taong nagkasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Amang nasa langit. Ngunit kung hindi niyo sila pinapatawad, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama. Ang turo sa pag-aayuno. Kapag nag-aayuno kayo, huwag ninyong tularan ang mga pakitang tao, sapagkat sinasadya nilang magmukhang malungkot para ipakita sa mga tao na nag-aayuno sila. Ang totoo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Sa halip, kung mag-aayuno kayo, maghilamos at mag-ayos kayo ng sarili, upang hindi malaman ng mga tao na nag-aayuno kayo, maliban sa inyong Ama na hindi nakikita. At ang inyong Ama na nakakakita sa ginagawa ninyo ng lihim, ang magbibigay ng gantimpala sa inyo. Ang kayamanan sa langit. Huwag kayo mag-ipon ng kayamanan para sa inyong sarili rito sa mundo, dahil dito ay may mga insekto at kalawang nasisira sa inyong kayamanan, at may mga magnanakaw na kukuha nito. Sa halip, mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit, kung saan walang insekto at kalawang na naninira,
at walang makakapasok na magnanakaw. Sapagkat kung nasaan ang inyong kayamanan, naroon din ang inyong puso. Ang ilaw ng katawan. Ang mata ang nagsisilbing ilaw ng katawan. Kung malinaw ang iyong mata, maliliwanagan ang buo mong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong mata, madidiliman ang buo mong katawan. Kaya, kung ang nagsisilbing ilaw mo ay walang ibinibigay na liwanag, napakadilim ng kalagayan mo. Sino ang dapat nating paglingkuran? Ang Diyos o ang kayamanan? Walang taong nakapaglilingkod ng sabay sa dalawang amo, sapagkat tatanggihan niya ang isa at susundin naman ang isa, o kaya'y magiging tapat siya sa isa at tatalikuran niya ang isa. Ganon din naman, hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mag-alala tungkol sa inyong buhay, kung ano ang inyong kakainin, iinumin o susuotin. Dahil kung binigyan kayo ng Diyos ng buhay, siguradong bibigyan din niya kayo ng pagkain at isusuot. Tingnan ninyo ang mga ibon sa himpapawid. Hindi sila nagtatanim o nag-aani o nag-iipon ng pagkain sa bodega. Ngunit pinapakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba't mas mahalaga kayo kaysa sa mga ibon? Sino sa inyo ang makakapagpahaba ng kanyang buhay ng kahit kaunti sa pamamagitan ng pag-aalala? At bakit kayo nag-aalala tungkol sa pananamit? Tingnan ninyo ang mga bulaklak na tumutubo sa parang. Hindi sila nagpapakapagod o gumagawa ng may susuot nila. Ngunit sasabihin ko sa inyo, kahit si Solomon ay hindi nakapagsuot ng kasing ganda ng mga bulaklak na ito sa kabila ng kanyang karangyaan. Kung dinadamitan ng Diyos ng ganito ang mga damo sa parang, na buhay ngayon pero kinabukasan ay malalanta at susunugin, kayo pa kaya? Kay liit ng inyong pananampalataya. Kaya huwag kayong mag-alala kung ano ang inyong kakainin, iinumin o susuotin. Ang mga bagay na ito ang pinapahalagahan ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Ngunit alam ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ito. Sa halip, unahin ninyo ang mapabilang sa kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa kanyang kalooban. At ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan ninyo. Kaya huwag na kayong mag-alala tungkol sa kinabukasan, dahil ang bukas ay may sarili ng alalahanin. Sapat na ang mga alalahaning dumarating sa bawat araw. Mateo 7. Huwag husgahan ang kapwa. Huwag ninyong husgahan ang iba, para hindi rin kayo husgahan ng Diyos. Sapagkat kung paano ninyo hinusgahan ang inyong kapwa, ay ganon din kayo huhusgahan ng Diyos. Bakit mo pinupuna ang munting puwing sa mata ng kapwa mo, pero hindi mo naman pinapansin ang malatrosong puwing sa mata mo? Paano mo masasabi sa kanya, kapatid, tutulungan kitang alisin ang puwing sa mata mo, gayong may malatrosong puwing sa iyong mata? Mapagkunwari, alisin mo muna ang malatrosong puwing sa iyong mata, nang sa ganoon ay makakita kang mabuti para maalis mo ang puwing sa mata ng iyong kapwa. Huwag ninyong ibigay sa aso ang mga bagay na banal, dahil baka balingan kayo at lapain.
At huwag din ninyong ihagis sa mga baboy ang inyong mga perlas, dahil baka tatapak-tapakan lang nila ito. Humingi, humanap, kumatok. Humingi kayo sa Diyos at bibigyan kayo. Hanapin ninyo sa Kanya ang hinahanap nyo at makikita ninyo. Kumatok kayo sa Kanya at pagbubuksan kayo. Sapagkat ang lahat ng humihingi ay nakakatanggap, ang naghahanap ay nakakakita, at ang kumakatok ay pinagbubuksan. Kung kayong mga magulang, kung ang anak ninyo ay humihingi ng tinapay, bibigyan nyo ba ng bato? At kung humihingi ng isda, bibigyan nyo ba ng ahas? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang mabubuting bagay sa mga humihingi sa Kanya. Kaya gawin ninyo sa inyong kapwa ang gusto ninyong gawin nila sa inyo. Ganyan ang tamang pagsunod sa kautusan ni Moises at mga isinulat ng mga propeta. Ang makipot na pintuan. Pumasok kayo sa makipot na pintuan dahil maluwang ang pintuan at malapad ang daan patungo sa kapahamakan, at marami ang pumapasok doon. Ngunit makipot ang pintuan at mahirap ang daan patungo sa buhay na walang hanggan, at kakaunti lang ang dumadaan dito. Nakikilala ang puno sa bunga nito. Mag-ingat kayo sa mga huwad na propeta. Lumalapit sila sa inyo na parang mga maaamong tupa, pero ang totoo, tulad sila ng mga gutom na lobo. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. Nakikilala ang puno sa bunga nito. Mag-ingat kayo sa mga huwad na propeta. Lumalapit sila sa inyo na parang mga maaamong tupa, pero ang totoo, tulad sila ng mga gutom na lobo. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. Ang matitinik na halaman ay hindi namumunga ng ubas o igos. Ang magandang puno ay namumunga ng magandang bunga, at ang pangit na puno ay namumunga ng pangit. Ang magandang puno ay hindi namumunga ng pangit, at ang pangit na puno ay hindi namumunga ng maganda. Ang lahat ng punong hindi namumunga na maganda ay pinuputol at itinatapon sa apoy. Kaya nga makikilala ninyo ang mga huwad na propeta sa kanilang mga gawa. Hindi kikilalanin ng Diyos ang gumagawa ng masama. Marami ang tumatawag sa akin ng Panginoon, pero hindi ito nangangahulugan na masasakop sila sa paghahari ng Diyos. Ang mga tao lang na sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit ang mapapabilang sa kanyang kaharian. Hindi kikilalanin ng Diyos ang mga gumagawa ng masama. Marami ang tumatawag sa akin ng Panginoon, pero hindi ito nangangahulugan na masasakop sila sa paghahari ng Diyos. Ang mga tao lang na sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit ang mapapabilang sa kanyang kaharian. Marami ang magsasabi sa akin sa araw ng paghuhukom, Panginoon, hindi ba't sa ngalan niyo ay nagpahayag kami ng inyong salita? Nagpalayas kami ng masasamang espiritu at gumawa ng maraming himala. Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng masama.
Ang dalawang uri ng taong nagtayo ng bahay. Kaya ang sinumang nakikinig at sumusunod sa aking mga sinasabi ay katulad ng isang matalinong lalaki na nagtayo ng kanyang bahay sa pundasyong bato. Nang umulan ng malakas at bumaha at humampas ang malalakas na hangin sa bahay, hindi ito nag-iba dahil nakatayo sa matibay na pundasyon. Ngunit ang sinumang nakikinig sa aking mga sinasabi pero hindi naman ito sinusunod ay parang walang isip na nagtayo ng kanyang bahay sa buhangin. Nang umulan ng malakas at bumaha at humampas ang malalakas na hangin sa bahay, nagiba ito at lubusang nawasak. Ang awtoridad ni Jesus. Pagkatapos ipangaral ni Jesus ang mga bagay na ito, namangha ang mga tao dahil nangaral siya ng may otoridad at hindi tulad ng kanilang mga tagapagturo ng kautusan. Ikawalong kapitulo ng Mateo. Pinagaling ni Jesus ang lalaking may malubhang sakit sa balat. Nang bumaba na si Jesus galing sa bundok, sinundan siya ng napakaraming tao. Lumapit sa kanya ang isang lalaking may malubhang sakit sa balat at lumuhod sa harap niya at sinabi, "Panginoon, kung gusto niyo po, mapapagaling niyo ako upang maituring akong malinis." Hinawakan siya ni Jesus at sinabi, "Gusto ko, luminis ka." At agad na gumaling ang kanyang sakit at luminis siya. Sinabihan siya ni Jesus, "Huwag mong sasabihin ito kanino man. Sa halip, pumunta ka sa pare at magpasuri. Pagkatapos maghandog ka ayon sa inutos ni Moises bilang patunay na malinis ka na." Pinagaling ni Jesus ang utusan ng kapitan. Nang dumating si Jesus sa bayan ng Capernaum, pumunta sa kanya ang isang kapitan ng hukbong Romano at nakiusap, "Panginoon, may sakit po ang aking utusan. Nakaratay siya sa bahay at nasa matinding paghihirap." Sinabi ni Jesus, "Pupunta ako at pagagalingin siya." Pero sumagot ang kapitan, "Panginoon, hindi po ako karapat-dapat na puntahan niyo sa tahanan ko. Sabihin niyo na lang na gumaling siya at gagaling na ang aking utusan. Alam ko ito dahil nasa ilalim ako ng nakakataas na opisyal at may nasasakupan din akong mga sundalo. Kapag sinabi ko sa isa, pumunta ka roon, pumupunta siya. Kapag sinabi kong halika, lumalapit siya. At kung ano pa ang iniuutos ko sa aking alipin, sinusunod niya." Namangha si Jesus nang marinig niya ito. At sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, "Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Hindi pa ako nakakakita ng isang tao sa Israel na may ganitong pananampalataya. Sinasabi ko rin sa inyo na maraming hindi Hudyo mula sa iba't ibang dako ang kakaing kasama ni na Abraham, Isaac at Jacob sa andaan ng paghahari ng Diyos. Ngunit maraming Hudyo na paghaharian sana ng Diyos ang itatapon sa kadiliman sa labas, at doon ay iiyak sila at magngangalit ang ngipin nila." At sinabi ni Jesus sa kapitan, "Umuwi ka na. Mangyayari ang inihiling mo ayon sa iyong pananampalataya." At nang oras ding iyon ay gumaling ang utusan ng kapitan. Maraming pinagaling si Jesus. Pumunta si Jesus sa bahay ni Pedro. Pagdating niya roon, nakita niya ang biyenang babae ni Pedro na nakahiga at nilalagnat. Hinawakan ni Jesus ang kanyang kamay at nawala ang kanyang lagnat. Pagkatapos bumangon siya at pinagsilbihan sila Jesus. Nang magtakip silim na, maraming sinaniban ng masasamang espiritu ang dinala ng mga tao kay Jesus.
Sa isang salita lang, pinalayas niya ang masasamang espiritu at pinagaling ang mga may sakit. Ginawa niya ang mga ito upang matupad ang sinabi ni Propeta Isaias. Kinuha niya ang ating mga sakit at inalis ang ating mga karamdaman. Ang pagsunod kay Jesus. Nang makita ni Jesus ang napakaraming tao sa paligid niya, inutusan niya ang mga tagasunod niya na tumawid sa kabila ng lawa. Ngayon, may tagapagturo ng kautusan na lumapit sa kanya at sinabi, "Guro, susunod po ako sa inyo kahit saan." Pero sinagot siya ni Jesus, "May mga lungga ang mga asong gubat at may mga pugad ang mga ibon. Ngunit ako na anak ng tao ay walang sariling tahanan na mapagpapahingahan." Isa pa sa mga tagasunod niya ang nagsabi, "Panginoon, pauwiin po muna ninyo ako para may palibing ko ang aking ama." Pero sinabi ni Jesus sa kanya, "Sumunod ka sa akin at ipaubaya mo sa mga patay ang paglilibing ng kanilang patay." Pinatigil ni Jesus ang malakas na hangin at alon. Sumakay ng bangka si Jesus at sumama ang mga tagasunod niya. At habang naglalayag sila, biglang lumakas ang hangin at halos matabunan na ng malalaking alon ang kanilang bangka. Natutulog noon si Jesus, kaya nilapitan siya ng mga tagasunod niya at ginising. "Panginoon, iligtas niyo po kami, malulunod na tayo." Sumagot si Jesus, "Bakit kayo natatakot? Kailiit ng pananampalataya niyo." Bumangon si Jesus at pinatigil ang hangin at mga alon at biglang kumalma ang dagat. Namangha ang mga tagasunod niya at sinabi, "Anong klaseng tao to? Kahit ang hangin at dagat ay napapasunod niya." Pinagaling ni Jesus ang dalawang lalaking sinasaniban ng masasamang espiritu. Nang dumating siya sa kabila ng lawa, sa lupain ng mga Gadareno, sinalubong siya ng dalawang lalaking galing sa mga kuwebang libingan. Ang mga lalaking ito'y sinasaniban ng masasamang espiritu. Napakabangis nila kaya walang nakakaraan doon. Sumigaw sila kay Jesus, "Ano ang pakialam mo sa amin, ikaw na anak ng Diyos? Pumunta ka ba rito para pahirapan kami nang wala pa sa takdang panahon?" Sa di kalayuan ay may malalaking kawan ng baboy na nanginginain. Nakiusap ang masasamang espiritu sa kanya, "Kung palalayasin mo kami, payagan mo na lang kaming pumasok sa mga baboy." Sinabi ni Jesus, "Sige, umalis kayo." Kaya lumabas ang masasamang espiritu sa dalawang lalaki at pumasok sa mga baboy. Nagtakbuhan ang buong kawan ng baboy, pababa ng burol. Nagtuloy-tuloy sa lawa at nalunod. Tumakbo ang mga tagapag-alaga ng mga baboy papunta sa bayan at ipinamalita ang nangyari sa mga baboy at sa dalawang lalaking sinaniban ng masamang espiritu. Kaya lumabas ang lahat ng tao sa bayan at pinuntahan si Jesus, na nakiusap sila na umalis siya sa lugar nila. Ika-9 na kapitulo ng Mateo. Pinagaling ni Jesus ang isang paralitiko. Kaya sumakay sina Jesus sa bangka at tumawid sa kabila ng lawa. Pagdating nila roon, umuwi na si Jesus sa sarili niyang bayan. Ngayon may mga taong nagdala sa kanya ng isang paralitikong nakaratay sa higaan. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, lakasan mo ang loob mo. Pinatawad na ang mga kasalanan mo." Nang marinig ito ng ilang tagapagturo ng kautusan na naroon, sinabi nila sa kanilang sarili,
Nilalapastangan ng taong ito ang Diyos. Pero alam ni Jesus ang iniisip nila kaya sinabi niya, "Bakit kayo nag-iisip ng masama? Alin ba ang mas madaling sabihin? Pinatawad na ang mga kasalanan mo o tumayo ka at lumakad?" Ngayon, papatunayan ko sa inyo sa pamamagitan ng pagpapagaling sa taong ito na akong anak ng tao ay may kapangyarihan dito sa lupa na magpatawad ng kasalanan. At sinabi niya sa paralitiko, "Tumayo ka, buhatin mo ang higaan mo at umuwi ka." Tumayo nga ang paralitiko at umuwi. Namangha ang mga tao nang makita nila ito at pinapurihan nila ang Diyos na nagbigay sa mga tao ng ganoong kapangyarihan. Tinawag ni Jesus si Mateo. Nung umalis na roon si Jesus, nakita niya ang isang lalaking nagngangalang Mateo na nakaupo sa lugar na pinagbabayaran ng buwis. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Tumayo naman si Mateo at sumunod kay Jesus. At habang kumakain si Jesus at ang mga tagasunod niya sa bahay ni Mateo, nagdatingan ng maraming maniningil ng buwis at iba pang mga itinuturing na makasalanan at kumaing kasama nila. Nang makita ito ng mga Pariseo, tinanong nila ang mga tagasunod ni Jesus, "Bakit kumakain ang guro nyo kasama ng mga maniningil ng buwis at ng iba pang mga makasalanan?" Nang marinig ito ni Jesus, sinabi niya sa kanila, "Hindi ang mga walang sakit ang nangangailangan ng doktor, kundi ang mga may sakit. Umalis na kayo at pag-isipan nyo kung ano ang kahulugan ng sinasabing ito ng kasulatan. Hindi ang handog nyo ang hinahangad ko, kundi ang maging maawain kayo, sapagkat naparito ako hindi upang tawagin ang mga taong matuwid sa kanilang sariling paningin, kundi ang mga makasalanan." Ang tanong tungkol sa pag-aayuno. May ilang mga tagasunod ni Juan ang pumunta kay Jesus at nagtanong, "Kami at ang mga Pariseo ay madalas mag-ayuno. Bakit hindi nag-aayuno ang mga tagasunod niyo?" Sumagot si Jesus, "Maaari bang magdalamhati ang mga panauhin sa kasalan habang kasama pa nila ang lalaking ikakasal? Siyempre hindi. Ngunit darating ang araw na kukunin sa kanila ang lalaking ikakasal at saka sila mag-aayuno." Sinabi pa ni Jesus, "Walang nagtatagpi ng bagong tela sa lumang damit. Dahil kapag nilabhan, uurong ang bagong tela at lalo pang lalaki ang punit. Wala ring naglalagay ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Dahil puputok ang sisidlan at matatapon ang alak, at ang sisidlan ay hindi na mapapakinabangan pa. Sa halip, inilalagay ang bagong alak sa bagong sisidlang balat, at pareho silang magtatagal." Ang anak ng pinuno at ang babaeng dinudugo. Habang sinasabi niya ang mga ito, dumating ang isang namumuno ng bahay-sambahan ng mga Hudyo na lumuhod sa kanyang harapan. Sinabi niya, "Kamamatay lang po ng anak kong babae. Sumama po sana kayo sa akin at ipatong ang kamay niyo sa kanya, dahil alam kong mabubuhay siyang muli." Kaya tumayo si Jesus at sumama sa kanya, pati na rin ang mga tagasunod niya. Habang naglalakad sila, lumapit sa likuran ni Jesus ang isang babae na 12 taon nang dinudugo. At hinipon niya ang laylayan ng damit ni Jesus, sapagkat sinabi niya ng babae sa kanyang sarili, kung maihipo ko man lang ang damit niya ay gagaling ako." Lumingon si Jesus sa kanya at sinabi, "Anak, lakasan mo ang loob mo. Pinagaling ka na ng iyong pananampalataya." At gumaling nga ang babae ng sandaling iyon. Nang dumating na si Jesus sa bahay ng pinuno, nakita niya ang mga may manunugtog sa libing at ang maraming taong nagkakaingay.
Sinabi niya, "Magsilabas kayo. Hindi patay ang bata. Natutulog lang siya." Pinagtawanan nila si Jesus. Nang mapalabas na ang mga tao, pumasok si Jesus at hinawakan sa kamay ang bata at bumangon ito. Kumalat ang balitang ito sa buong lugar na iyon. Pinagaling ni Jesus ang 2 bulag. Nang umalis na si Jesus mula roon, sumunod sa kanya ang 2 bulag na sumisigaw, "Anak ni David, maawa po kayo sa amin." Pagdating ni Jesus sa bahay na tinutuluyan niya, lumapit ang mga bulag na lalaki. Tinanong sila ni Jesus, "Naniniwala ba kayo na kaya ko kayong pagalingin?" Sumagot sila, "Opo, Panginoon." At hinipo ni Jesus ang mga mata nila at sinabi, "Mangyari sa inyo ang ayon sa inyong pananampalataya." At nakakita nga ang 2. Mahigpit silang pinagbilinan ni Jesus na huwag nila itong sabihin kanino man, pero umalis ang 2 at ibinalita nila sa buong lugar na iyon ang ginawa sa kanila ni Jesus. Pinagaling ni Jesus ang isang pipi. Habang paalis na sila Jesus, dinala sa kanya ang isang lalaking pipi na sinasaniban ng masamang espiritu. Pinalayas ni Jesus ang masamang espiritu at nakapagsalita ang pipi. Namangha ang mga tao at sinabi, "Kailanman na hindi pa nangyari ang ganito sa buong Israel." Pero sinabi ng mga Pariseo, ang pinuno ng masasamang espiritu ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu. Naawa si Jesus sa mga tao. Nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon at nangaral siya sa mga bahay-sambahan ng mga Hudyo. Ipinahayag niya ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos at pinagaling niya ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, naawa siya sa kanila dahil napakarami ng mga problema nila at wala silang mahingaan ng tulong. Para silang mga tupang walang pastol. Kaya sinabi niya sa mga tagasunod niya, "Marami ang aanihin, pero kakaunti ang tagapag-ani. Kaya idalangin ninyo sa Panginoon na siyang may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga tagapag-ani." 10 kapitulo ng Mateo. Ang 12 apostol. Tinawag ni Jesus ang kanyang 12 tagasunod at binigyan sila ng kapangyarihang magpalaya ng masasamang espiritu at magpagaling sa anumang sakit at karamdaman. Ito ang mga pangalan ng 12 apostol. Si Simon, na kung tawagin ay Pedro, na siyang nangunguna sa kanila. Si Andres na kanyang kapatid. Si Santiago at si Juan na mga anak ni Zebedee. Si Felipe, si Bartolome, si Tomas, si Mateo na maniningil ng buwis, si Santiago na anak ni Alphaeus, si Tadeus, si Simon na makabayan, at si Judas Iscariote na siyang nagtraidor kay Jesus ng bandang huli. Sinugo ni Jesus ang 12 apostol. Sinugo ni Jesus ang 12 tagasunod at pinagbilinan. Huwag kayong pumunta sa mga lugar ng mga hindi Hudyo o sa alinmang bayan ng mga Samaritano. Sa halip, puntahan ninyo ang mga Israelita na parang mga tupang nawawala. Ipahayag ninyo sa kanila na malapit na ang paghahari ng Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit, buhayin ang mga patay, pagalingin ang mga may lubhang sakit sa balat para maituring silang malinis, at palayasin ang masasamang espiritu. Tinanggap ninyo ang kapangyarihang ito ng walang bayad, kaya ipamahagi rin ninyo ng walang bayad. Huwag kayong magbaon ng pera o kaya'y magdala ng bag, damit na pambihis, sandalyas o tungkod, sapagkat ang manggagawa ay dapat lang nasuportahan sa mga pangangailangan niya.
Sa alinmang bayan o nayon na pupuntahan nyo, humanap kayo ng taong malugod kayong tatanggapin sa kanyang bahay at makituloy kayo roon hanggang sa pag-alis nyo. Sa pagpasok nyo sa tahanang iyon, pagpalain ninyo ang lahat ng nakatira roon. Kung talagang tinanggap nila kayo, pagpalain ninyo sila. Ngunit kung hindi, huwag nyo silang pagpalain. Kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang tahanan o bayan, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok sa inyong mga paa bilang babala laban sa kanila. Sinasabi ko sa inyo ang totoo, sa araw ng paghuhukom, mas mabigat na parusa ang tatanggapin nila kaysa sa mga taong taga Sodom at Gomora. Mga pag-uusig na darating. Tandaan ninyo, tulad kayo ng mga tupang sinugo ko sa mga lobo. Kaya maging matalino kayo gaya ng mga ahas at kasing amo ng mga kalapati. Mag-ingat kayo sa mga tao dahil dadakpin nila kayo at dadalhin sa hukuman at hahagupitin nila kayo sa kanilang mga bahay-sambahan. Iimbestigahan kayo sa harap ng mga gobernador at mga hari dahil sa pagsunod ninyo sa akin. Magiging pagkakataon nyo iyon para magpatotoo sa kanila at sa mga hindi Hudyo tungkol sa akin. At kapag dinala kayo sa hukuman, huwag kayong mag-alala kung ano ang sasabihin nyo o kung paano kayo sasagot. Dahil ibibigay ng Diyos sa inyo sa sandaling iyon ang sasabihin nyo. Sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu na mula sa inyong Ama. Siya ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. Sa panahong iyon, may mga taong ibinibigay ang kapatid nila para patayin. Gayon din mga ama sa kanilang mga anak, at ang mga anak sa kanilang mga magulang. Kamumuhian kayo ng lahat dahil sa pagsunod ninyo sa akin. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ay maliligtas. Kapag inuusig kayo sa isang bayan, pumunta kayo sa ibang bayan. Dahil ang totoo, hindi pa man ninyo nalilibot ang lahat ng bayan ng Israel, ako na anak ng tao ay babalik na. Walang mag-aaral na masigit sa kanyang guro, at walang aliping masigit sa kanyang amo. Sapat na sa isang mag-aaral na maging tulad ng kanyang guro, at ang alipin tulad ng kanyang amo. Kung akong pinuno ninyo ay tinatawag nilang Satanas, gaano pa kaya kasama ang itatawag nila sa inyong mga tagasunod ko? Ang dapat katakutan. Kaya huwag kayong matakot sa mga tao, sapagkat walang natatagong hindi malalantad at walang nalilihim na hindi mabubunyag. Ang mga bagay na sa inyo ko lang sinasabi ay sabihin nyo sa lahat, at ang mga binubulong ko sa inyo ay ipamalita ninyo sa mga tao. Huwag kayong matakot sa mga gustong pumatay sa inyo. Ang katawan nyo lang ang kaya nilang patayin, pero hindi ang inyong kaluluwa. Sa halip, matakot kayo sa Diyos na siyang may kakayanang puksaihin ang katawan at kaluluwa nyo sa impyerno. Hindi ba't napakamura ng halaga ng bawang 2 maya? Pero wala ni isa man sa kanila ang nauhulog sa lupa nang hindi ayon sa kagustuhan ng inyong Ama. Mas lalo na kayo, maging ang bilang ng inyong mga buhok ay alam niya. Kaya, huwag kayong matakot dahil mas mahalaga kayo kaysa sa maraming maya. Ang pagkilala kay Kristo. Ang sino mang kumikilala sa akin bilang Panginoon sa harap ng mga tao ay kikilalanin ko rin sa harap ng aking Amang nasa langit. Ngunit ang hindi kumikilala sa akin sa harap ng mga tao ay hindi ko rin kikilalanin sa harap ng aking Amang nasa langit. Ang pagkakahati-hati ng sambahayan dahil kay Kristo. Huwag ninyong isipin na naparito ako sa lupa
upang magkaroon ng maayos na relasyon ang mga tao. Naparito ako upang magkaroon sila ng ihidwaan. Dahil sa akin, kokontrahin ng anak na lalaki ang kanyang ama, at kokontrahin ng anak na babae ang kanyang ina. Ganoon din ang gagawin ng manugang na babae sa kanyang biyenang babae. Ang magiging kaaway ng isang tao ay ang sarili niyang sambahayan. Ang nagmamahal sa kanyang mga magulang ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang nagmamahal sa kanyang anak ng higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang sino mang ayaw sumunod sa akin dahil natatakot siyang mamatay para sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ang taong naghahangad na maligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang taong nagnanais ng mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Mga gantimpala, ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang tumatanggap sa isang propeta dahil sa kanyang pagkapropeta ay makakatanggap ng gantimpalang naaayon para sa isang propeta. At ang tumatanggap sa matuwid na tao dahil sa kanyang pagkamatuwid ay makatatanggap ng gantimpalang naaayon para sa matuwid na tao. At ang sino mang magbibigay ng kahit isang basong tubig na malamig sa pinakahamak kong tagasunod ay siguradong makakatanggap ng gantimpala.